kakaiba ito no. Unang-una no, ito kailangan ipaalam natin sa buong bansa. Sa bayan ng Hagna, Bohol, sorry. Hagna, Bohol ay 29 pesos lang ang isang kilo ng bigas. Paanong nagawa yon ng punong bayan o mayor ng bayan na yon? Baka kapanayam natin po siya ngayon, ano? Si Mayor Joseph Ranyola, nakilala din na expert sa national budget kasi 30 years na siyang nagtatrabaho sa National Budget Commission. Okay. Good morning to you po, Mayor. Magandang umaga, Sir Jarius. Magandang umaga, Ma'am Relsa. At magandang umaga, siyempre, sa lahat na nakikinig sa programa. Sir, paano po ba ito nagawa ninyo? No? Let's go straight to this issue. No? Kasi ito ang hot issue ngayon, no? Yung presyo ng bigas at iba pang pagkain. Ano? Paano nyo pong nagawang 29 pesos sa bayan ninyo sa Hagna, Bohol? Yeah, siyempre, ako nagpapasalamat na nagiging mayor ako ng Hagna dahil pinakapangarap ko rin ito. Pero noong nag-umpisa yung aking curiosity, paano ba ang LGU, noong ako'y aktibo sa ating at passionate sa ating advokasya ng national budget. Lagi ko pong nakikita ang budget sa bawat departamento at dito actually malayo sa puso ko ang agrikultura. Noong 2019 at ako'y nahalal, sabi ko papunuin ko ang bayan ko ng infrastruktura. Pero nung tayo'y nagka-COVID, biglang nagbago po lahat ng istorya. Mabuti na rin po at ako'y meron din namang magandang effort na ginawa at nakipag-ugnayan sa ating regional office. Alam niyo po, sa mga politicians pala, kapag tayo'y nananalo, pagkatapos noon, victory kaagad, travel kaagad, kung ano-ano pa. Naalala ko noon na since ang agriculture, meron naman talagang budget at yan papunta sa regional office at yun ay pinuntahan ko at siyempre alam natin ang budget pero hindi natin alam ang mga requirements, ang mga guidelines. At doon ko nakita na napaka-importante pala na talagang aralin, no, sa bawat local chief executive. Halimbawa, ano ba itong RSBSA? Yung Registry System for Basic Services para po sa agrikultura. Pag wala ka pala nito at hindi maganda ang inyong information at data, malayo kayo sa programa. Matakit mo sa ating agrikultura, nandyan ang rice, corn, livestock, fishery, anong tawag nito, kahit organic fertilizer at iba pang market support, no? So madaling salita na appreciate ko siya slowly and again because noong COVID talagang nasa probinsya lang tayo, napakaganda ng opportunity. Although hindi rin madali gawa noong as soon as I remembered, as soon as I submitted before yung aking mga requirements, sabi nung director Mayor, mukhang malayo ito. Sabi, bakit? Dahil kailangan natin contiguous buo na 50 hectare bawat isang programa. Yung pala ang sukatan noon. So I said, 50 hectares po? 50 hectare. Na ano kapag magkakatabing mga maliliit na halimbawa palayan ng mga constituents nyo. Yes. Sa amin po, ang Hagna, maliit na po kami. We are only about 12,063 hectares. Ang aming agricultural land is 6,462. No? And ang flat land ho namin, maliit lang, 14%. So that's about 1,600. No? So, mathematically, sabi ko, lugi kami. At ang sabi ko naman,
hindi naman kami di naman kami pinalad na ginawa kami ng Diyos na para masunod namin yung requirements ng agrikultura. Kaya sabi ko, siguro there is a way, no? So pinagbigyan ako 50% kahit na hindi siya contiguous. But then, ang swerte ko lang doon, Sir Jarius, ultimately, nung dumating yung programa, abay, ang iba pa ng ang mga bayan, hindi rin pala sila prepared. So ako na preparado, imbes na 50, binigyan ako ng 250. Napakagandang break talaga sa bayan Paano ng Sahagna. Anong ibig sabihin? Meron po kayong, may 50 hectares kayo na mga magtatanim, ano po? Opo. Na in-identify nyo na beneficiary Opo. ng regional office ng Department of Agriculture. Opo. Pero ano po itong sinasabi nyo na naging 250 hectares po? Because when I did my research and when I consolidated the report, hindi po ako nag-limit ng aking effort sa 50. Binuo ko na siya. So nung makita ng agrikultura na mas prepared kami, di binigyan kami ng sizable na amount at alokasyon para din naman matugunan yung aming pangailangan. So nakapag-assemble pa kayo ng mga iba pang magtatanim para mabuo na 250 hectares lahat-lahat na magbebenepisyo. Ganun po ba, sir? Actually, Sir Jarius, antimano, alam ko na sa rice namin, umabot kami ng mga tawag nito, meron kami mga 500 to 800 hectares. Kaya nga lang, siyempre, we have to understand also alin ba dito ang may irrigation at alin ba dito ang rain-fed. So, yung umaasa lang sa ulan. Ano po? Yes. So, nung nakita ko yung disparity at saka yung aming real situation, ako na din po ang nag-a-adjust. So, ang aking logic naman na approach noon was, out of this 500, ilan lang dito ang willing talaga magtrabaho dahil alam naman natin na at that point, halos lahat hindi na gusto sa ating pagtatanim dahil hindi lang mahirap kundi hindi tumataas po talaga ang presyo ng mga component at yung tinatawag nila na production. So that was another story. So ang aking ginawa noon was, since namimigay naman talaga ang national, namimigay din naman talaga ang local, at iba at a certain time ng ang ating provincial. So nung nalaman ko kung gaano kami kalaki at sino-sino itong mga irrigated association at individual at group na mga farmers, although ang hirap din kausapin, Sir Jarius, dahil alam nyo, sa mata ng mga tao, wala naman talaga silang tiwala sa mga politicians. Parang akala nila, 2 lang kayo puro lang kay pangako sa mga gano'n. So ang hirap i-establish. So alam ko yung reservation nila. So hindi ko minamind yon and nililimit ko yung aking participation hanggang one time nung hindi ako happy din sa aking mga tao, yung aking mismo Municipal Agriculture Officer at saka yung mga focal persons namin, nung malalaman ko na hindi talaga sila well-equipped at saka maliit talaga ang aming budget ng nakaraan. So, ginawa ko muna, ako na muna din ang nagiging Municipal Agriculture Officer noong 2020. Elected po ako ng 2019. Ako po ang nagdeklara na ako ang unang Municipal Agriculture Officer sa bayan namin. Okay. So doon, dahil nakita ko at alam ko na lahat doon, lahat ng mga focal person ko, pag sinabi kong sa rice ka o ilan ang ektarya, sino-sino kayo at anong problema, yung mga ganon. Tapos sasabayan ko yan. Pagdating sa livestock, pag ikaw ay hindi mo alam kung ilang baboy, baka sa isang bayan, sa buong bayan at saan itong mga barangay na ito, lagot ka rin. Yung mga ganon. To talagang pinilit natin na maintindihan muna ang programa. So bali tatlong sektor po ang inasikaso nyo bilang kayo yung acting municipal agriculture officer, sir.
ang ibig sabihin po nito, Mayor, ay hinarap niyo yung pananim, tapos yung livestock, tsaka yung pangingisda. Yes. Po ba? Opo. So, okay. Alam mo, sa agrikultura, dalawa naman yan eh. Farming ka ba or sa fishing? Di po ba? And then sa farming, doon mo na makikita yung mga banner program nila. Nandun si rice, si corn, si high value crop, at saka yung ating livestock. So, yung lahat po na yon, Sir Jarius, pinasukan ho natin. Okay. So, specific po doon sa rice, kasi yung presyo nga ng bigas sa inyo, 29 pesos per kilo lang. At nais nating sana mapamarisan ito, matularan kayo sa iba pang mga agricultural areas, ng mga munisipalidad. Ano po ang tulong na naibigay sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office? Unang-una po, nailink ko ang regional office sa aming farmers at saka ito ng mga farmers na ipamukha natin, ibig sabihin, napakita natin kung ano talaga ang kanilang kalagayan, gaano sila kalaki, ang kanilang sinasaka, gaano sila karami, at ano ang mga problema. So doon, dahil maganda na ang komunikasyon, mas maganda rin ang pagbigay ng alokasyon. So, ang katotohanan yan, malaki talaga ang papasalamat ko sa Department of Agriculture, lalo na sa Region 7. Naka-10 cropping na po ako. 10 pagtatanim, 10. At yung 10, 2019. opo, simula noong 2020. Kasi noong 2019,